Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. Thank you. So first message ni Libra, we have the feather is much fun, clearing, ritual ceremony. So this could be the perfect time para sa inyo Libra to do some kind of cleansing, clearing your space and your living space mo, office space mo, or even yung sarili mo, no, yung katawan mo to clear up negativity no sa inyong energy field kung meron maybe, this is the time na kailangan mong gawin ito. Kaya ka may mensaheng ganito. So, also, maybe ang iba sa inyo is also going to perform rituals. Diba? Kung ano man ang ritual. Baka meron kayong spells, meron kayong kung ano mang klaseng rituals or ceremony na gagawin kayo at this time. So, we have the air element, clarity, ayan, expansion, breath. So, siguro sa ngayon, baka makakahinga ka na ng maluwag, no, Libra. Baka makakapag-isip-isip ka na ng mabuti, ng maigi sa ngayon, and you are going to be um, you're going to have a clarity of thought no sa ngayon. Baka magkakaroon ka na ngayon ng kalinawan sa inyong isipan at baka mas makakapag-diskarte ka na sa ngayon ng mabuti, ng maigi no sa mga bagay-bagay no na kailangan ninyong bigyan ng pansin no. So at ngayon din siguro mas makakahinga ka ng maluwag. 'Di ba? Baka maso-solve na 'yung problema mo, baka mahahanapan mo na ng solusyon 'no, 'yung mga problema mo sa pera man, relationships, or kahit ano kaya parang 'di ba, you will be feeling like nabunutan ka ng tinik sa dibdib 'no, 'yung gano'n. Kaya good for you. So what else we have? Inspiration, light, quickening. Ayan na nga, you will find the light. No? Kaya nga kayo magkakaroon ng liwanag, magkakaroon kayo ng clarity of thought kasi marirealize mo na sa ngayon ng mga bagay, no? Na marirealize mo na sa ngayon ng mga bagay na dapat mong gawin. You will be enlightened, 'di ba? Kaya you will be also at the same time, you will be inspired, 'di ba? Kasi ano na, kumbaga nagkaroon ka na ng enlightenment, no? Naglinaw na ngayon ang isip mo, nagkaroon ka na ngayon siguro ng clear direction of where you're heading or what are the things that you are going to do next. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yun sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto po ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? Salamat po. So, what else? We have the Seven of Cups. Ayan. So, Seven of Cups is about multiple opportunities. So, you are blessed, you are lucky for having maraming opportunity, no? Sa ngayon, ang pumapasok or papasok or dadating. At yeah, may pagpipilian kayo. Merong mga choices dito na kailangan kayong pagpilian. So, also, Libra, it feels like siguro baka dito maguguluhan ang isip nyo. Kaya sometimes, 'di ba, nahihirapan tayong mag-desisyon using our logical mind. Kaya minsan mas mabuti rin no, na makinig tayo sa ating intuition kasi yun makakasiguro ka na dadalhin ka nito sa tamang desisyon. Kasi guidance to from the divine. Diba? Yung mga intuitive messages na nare-receive natin, gabay yan, no? Ng universe sa atin. Kaya, hindi tayo dyan magkakamali. Diba? So, yun. So, maybe kailangan ninyong pakinggan this time, no? Yung intuitive messages ninyo. So, we have the Eight of Swords. See, Eight of Swords, this is about frustrations, anxiety, baka ang iba sa inyo hindi kayo makagalaw no ng gusto ninyo. You're being trapped in a situation
maybe you are being prevented by someone from doing whatever it is that you want to do. Maaaring merong kumokontrol sa'yo, merong pumipigil sa'yo, merong, merong nagbablock sa inyo, no? It could be you then kasi sometimes tayo lang din ang nagsasabotahe sa sarili natin eh. 'Di ba? Sometimes mapapansin ninyo or naiisip ninyo na bakit kaya hindi ako umaasenso? Despite everything na ginagawa ko, despite all the effort na ginagawa ko, parang hindi ako umaasenso, hindi gumagalaw, no? Yung ano ko, yung buhay ko hindi alam mo yun, yung hindi ka naggo-grow, yung hindi ka nagta-thrive, yung gano'n. Maaaring napapansin ng iba sa inyo 'yan na meron kayong ganyan. And, sometimes hindi natin nare-realize na tayo lang din naman ang sumasabotahe sa sarili natin. At paano nangyayari 'yan, 'di ba? Kung ikaw ay isang negative thinker, 'di ba? Lagi kang galit or mabilis kang magalit, iritable, mareklamo, 'di ba? Parang lagi na lang may flaws ang lahat at, ini-emphasize pa natin 'yan, yung mga ganyan, 'di ba? That is negative energy, 'di ba? And, negative energy can serve as a blockage 'no, sa buhay natin. Kasi imbes na siyempre kapag negative ang project mo, hindi ka mag-a-attract ng positive things or positive circumstances or positive energy. Kasi 'di ba, law of attraction, is always at play and like attracts like. So, kung negative ang pino-project mo, so for sure ang maa-attract mo sa buhay mo, ang mama-magnetize mo towards you is negativity din. So, kung 'yan, kung kunyari lagi kang galit, lagi kang nagrereklamo, 'di ba? Parang lagi mong kunyari, kini-question mo yung universe, 'di ba? Ano ba, kailan na? Kailan na dadating yung swerte ko? Kailan na ako makakaahon sa ganitong sitwasyon, 'di ba? In a way, no, that is, complaining, you know? Kaya kung ganyan tayo, so what do we expect? 'Di ba? Hindi naman tayo puwedeng mag-expect ng mga gandang bagay mangyayari sa atin kung gano'n ang pino-project nating energy, 'di ba? Kaya we need to change, no? We need to change. Kung gusto natin na mabago yung na-e-experience natin na sitwasyon sa buhay, kailangan nating baguhin, 'no, ang mga iniisip natin, ang mga ginagawa natin, ang mga nararamdaman natin. Kasi it all starts in the mind. 'Di ba nga may kasabihan na whatever you imagine or kung ano din yung iniisip mo, whatever it is that you are thinking, yun ang nangyayari sa inyong 3D reality. Yun ang magpa-manifest sa 3D reality mo. Kasi kung ano yung laman ng isip mo, yun ang mararamdaman mo. And, kung ano man yung feelings mo, ano yung nararamdaman mo, that translates to your actions. At yung resulta ng actions mo, yun ang makikita mo sa realidad mo. 'Di ba? Kaya kung negative ang iniisip mo, siyempre hindi magbubunga yan ng positive, 'di ba? Kaya negative will yield negative results, negative outcome. Kaya kung gusto natin na positibo, maganda, maayos ang ma-experience natin sa 3D reality natin, sa buhay natin, kailangan, no, ang iisipin natin mabuti, positibo, 'di ba, maganda, para yun ang makikita natin sa realidad. Kaya sometimes, tayo ang nagsasabotahe din sa sarili natin. Tayo yung kaya kini-question natin ang sarili natin kung bakit hindi tayo umaasenso, ba't hindi tayo nakakaahon sa hirap, kung bakit hindi gumagaan yung buhay natin. 'Di ba? So maybe that is something, no, that you need to ponder about, that you need to think. Yan ay ang something na kailangan ninyong nilay-nilayan, no, lalong-lalo na do'n sa mga libra na nakaka-resonate sa message na 'yon, 'di ba? Pag-isipan ninyo, i-evaluate ninyo yung sarili ninyo. Ano ba yung way of thinking mo, positive ba, negative ba, 'di ba? Ano ba yung mga actions na ginagawa mo? Sa tingin mo ba makakabuti yan sa'yo or hindi?
'Diba? So, we need to change. If we want to change the reality, sa buhay natin, kailangan natin baguhin ang takbo ng pag-iisip natin, perspective natin, approach natin sa buhay, 'di ba? If we want to see positivity sa buhay natin, sa isip pa na natin, simulan natin mag-isip ng mabuti. Kasi yun, no? Yun ang dahilan, ano, ng iba sa atin kung bakit hindi nagpo-progress, hindi nagpo-prosper, hindi gumaganda ang buhay, 'no? Kasi ikaw lang din naman yung maaaring ikaw lang din naman yung nagke-create ng sarili mong blockage, 'no, by thinking negatively, okay? So, pupuwedeng may gano'n ang iba sa inyo rito, Libra. So, what else? We have death energy. So, maaari, 'no, na ang iba sa inyo magkakaroon din ng clarity. So, probably ang iba sa inyo talagang siguro mapapaisip din, 'di ba? At magkakaroon kayo ng clarity of thought. Kaya po pwede, no, na babaguhin mo ang sarili mo. Maybe you're going to start to change the course of your life by starting changing, no, something from deep within you. Nararamdaman mo, iniisip mo, kasi this is transformation. This is major change that is going to happen. Yung death energy is cutting off something sa buhay mo na alam mong hindi maganda ang resulta sa buhay mo, hindi maganda ang nangyayari, hindi maganda ang epekto, yung gano'n, yung negativity lang talaga ang nangyayari. 'Di ba? You are going to cut that off sa buhay mo. So, which is good, 'di ba? Kasi maaari na ito na yung simula, Libra. 'Di ba? Ito na yung simula ng pagganda, pag-ayos, pagbuti ng inyong sitwasyon. You're going to start building momentum towards a happy and a good life. 'Di ba? Kasi tama, kung hindi ka aaksyon, wala kang gagawin, pagbabago, wala talagang magbabago sa buhay, 'di ba? Kung wala kang gagawing pagbabago sa mga ginagawa mo or the way you think, the way you perceive things, walang magbabago sa sitwasyon mo. Okay? Yun ang dapat nating isipin. Kaya maganda to na meron kayong death energy. Kasi maaaring you're going to take action to start a new life. 'Di ba? For the better. Kasi transformation energy ito. So, baka papunta kayo doon. So, baka one day, maisip ninyo, i-re-evaluate ko nga ang buhay ko, i-re-evaluate ko nga mga nangyayari sa buhay ko, anong mga ginagawa ko, 'di ba? And maybe, 'di ba, maisip mo, no, kailangan kong baguhin na 'to. Kailangan ko nang simulan ito sa ngayon, 'di ba? Yung gano'n. Kaya, you are going to head towards a beautiful change. This is a major transformation that's going to happen in your life. So, good for you. Thank you for watching. Love and light. Namaste.